Kaliana's POV. Kinabukasan. Kuya Bert, hello po. Maganda po ako this morning. Magiliw kong bati sabay kindat kay Kuya Bert. Paglabas ko kasi ng bahay, ay siya na agad ang aking nakita. Masaya tayo, mama. Ay naman, dapat nga sa bawat araw na sumisikat sa haring araw, ay sasalubungin natin to na may ngiti at galaw sa ating mga puso. Ganito talaga nagagawa kapag in love. Bakit kahapon? Sambakol pagmumukha mo, ma'am. Naghagan lang kayo kagabi, gumaganyan na kayo? Giliw na sagot nito at sinabayan pa ng malakas na pagtawa. Ikaw oy, ang chismoso mo naman, Kuya Bert. Sige, tawa ka lang dyan, wala kang almusal ngayon. Uwi ka niya na may halong pagbabanta. Ito naman si ma'am, hindi na mabiro. Natatarantang saad nito. Iya, Kuya Bert, alam ko kasi joke lang din yung sinabi ko. Biglang umaliwalas ang mukha nito dahil sa sinabi niya. Kuya Bert, favor naman oh. Gusto kong pumunta sa office ni Siron. Nabuburyo na ako dito sa bahay Para na akong preso nito. Pakiusap niya. Si Kuya Bert kasi ang head ng mga bodyguard nito. Lahat ng lumalabas at pumapasok dito sa bahay ay sa kanya dumaraan. Kaya ito agad ang pinapakiusapan niya. At isa pa, close silang dalawa. Food lover lovers their own kind. When food is life, everyone is your friend. No need to question that. Ma'am, kasi... Hindi niya na ito pinatapos sa pagsasalita at agad niya itong nalapitan at nilabas ang daladala kong carrot cupcake na nasa box. Gawa ko to kagabi. Dessert ko sana pero hindi ko lubos akalain na ako palang magiging dessert. Eto Kuya Bert, besties tayo diba? Gagawa pa akong marami yan simula bukas. Ano, deal or no deal? Sinabayan niya sa pagtaas baba ng kilay. She's making a deal here. No one should interfere. It's forbidden. Deal, ma'am. Mabilis nitong kinuha ang box sabay hand salute. Yan gusto ko sa'yo, Kuya Bert. Kaya besties tayo Tumatangong saad niya at tinapik pa ang balikat nito. Ngayon, ilabas niyo na ang kotse, kuya, at tayo ay lalarga na. Bibisitahin natin si Honey My Love So Sweet. Areglado, ma'am. Agad itong nawala sa paningin niya. Masaya siya at sa wakas makalipas ang 1 linggo, makakalabas na siya ng bahay. Mabibisita ko pang jowa ko. Nakakatuwang isipin na may label na. Hindi na isang malaking question mark. May endgame na silang dalawa. Gusto kong pumalakpak sa tuwa. Wait for me, bossing. Pagdating sa building ng opisina ay bigla akong nagtaka. Pakiramdam ko ay parang may nag-iba. Kanina niya papilit na binabaliwala ang mga matatalim na tingin na pinupukol sa kanya. May nakita pa siyang 2 babae na nagbubulungan sa isang tabi habang nakatingin sa kanya. Halatang ako ang pinag-uusapan. Teka, anong meron? Kahit ako ay naguguluhan, pero pilit kong winawaksi ang lahat. Naglalakad ako patungo sa elevator na malapit na magsara. May nakita akong 3 babae sa loob niyon. Sinenyasan niya ang mga ito na gusto niyang sumakay sa elevator. Ngunit parang walang nakita ang mga ito at inirapan pa siya ng isang babae. Habang ang 2 ay nakataas ang kilay. Hanggang sa nagsara ang pintuan ng elevator ay hindi niya na ito naabutan pa. Damn! Ano bang problema ng mga babaeng yon? Ngayon lang ba nakakita na maganda? Maktol ko pa. Ngayon, kailangan ko patuloy antayin ang pagbaba ng elevator. Ano bang problema nila? Halatang iniiwasan ako. Wala naman akong sakit. Medyo nilakasan na niya ang boses. Kanina pa siya naiinis sa mga nangyayari. Sa wakas at bumukas na din ang elevator. Agad siyang pumasok at may nakita siyang babae na papunta sa elevator. Halatang nagmamadali. And ako, being a good Samaritan, hinawakan ko ang hold button ng elevator at inantay na makapasok ang babae. Ngunit nang makitang ako ang nasa loob, ay biglang huminto sa pagpasok ang babae. Sabay sabi ng, I'd rather be late, kaysa naman mahawaan ng isang linta. May halong pandidiri ang boses nito. Kung itumba kaya kita dyan, ako na nga nagbagandang loob, ikaw pa may gana mag-inarte. Hindi ka pretty. Minsan, ibagay sa pagmukha ang pag-uugali ha. Naiirita at naiinis na sabi niya sa babaeng, di naman kagandahan. Mabilis niyang pinindot ang close button. Hindi mo ikinangganda yan. Bahala ka. Maupos ka sana dyan.
Singhal niya pa dito. Hindi nakawala sa paningin nito ang pag-awang ng mga labi nito. Ha! Serves you right. Ako lang ang pretty at may karapatang mag-inarte. Naiinis na talaga ako. Ano bang ginawa ko? Wala naman ah. Makapagsalita ang babaeng yon? Sino ba sila para tratuhin ako ng ganito? Pinapalaman ba nila ako? Isang malaking hindi. Kaya tigil-tigilan nila ang mga damuho sila ha. Naiinis na ako at kumukulo ng dugo ko sa kanila. Pero kailangan kong pakalmahin ang sarili. Ito ang unang araw ng pagiging official jowa ng pretty niya kay Siron. She needs to breathe. She needs to relax. She needs to be pretty. Ma-justify ko man lang ang titulong pretty na, jowable pa. Kaya yun ang ginagawa niya. She's doing a breathing technique and visualize Siron's sexy body. And it works like magic. Nawala lahat ng inis niya sa katawan at napalitan ng isang pilyang ngiti. Buti na lang talaga at meron na kaming label ni boss. Mas madali ng pagpantasyahan ang katawan nitong yummy. Masayang usal ko. Bumalik na ang masaya niyang mood. Kaya nang bumukas na ang pintuan ng elevator, ay agad siyang lumabas na may nakaplaster na magandang ngiti sa labi. Agad niyang tinahak ang opisina ni Siron. Pero maya-maya ay nagtaka ako. Bakit wala si Edith sa labas ng opisina ni Siron? Ito kasi ang substitute secretary ni boss hanggat hindi pa ako nakakabalik sa pagiging sekretary ng binata. Hindi ko nalang pinansin yon at agad na lumapit sa pintuang nakasara. Gusto kong isurprise ang binata, kaya dahan-dahan ako lumapit sa pintuan. Maingat kong pinihit ang doorknob at dahan-dahang sumilip sa pintuan. Tinitingnan ko lang sana kung anong ginagawa nito at sisigaw siya ng surprise. Iyon sana ang plano ko. But I was welcomed by the greatest surprise she never wished for. Si Alpa na walang kahit anong saplot sa katawan habang kahagkan si Siron. Nakapatong pa sa mga binti ni Siron na babae habang nakadisplay ang pakwan nitong mayayaman. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw at biglang pumasok sa isipan kong baka na malikmata lamang ako. Hindi totoo ang lahat ng ito. Hindi totoong may kahagkang iba ang lalaking inangkin at sinamba siya kagabi. Hindi totoo ang lahat. You really did it. You found a baby maker. I'm so happy, babe. Finally, we're going to have a baby. You really make my wish come true. I love you so much. Ani ni Alpa kay Siron at muli ay naglapat ang mga labi ng dalawa. No. Mahinang bulong ko. Doon na nag-sink in ang lahat sa kanya. Si Siron at si Alpa ay may ginagawang milagro at pinag-uusapan ng anak ko. No, not my baby. Humigpit ang paghawak niya sa doorknob at halos hindi na siya humihinga. Pero pinilit niya ang sarili at mabilis siyang tumalikod. Walang kwenta yung breathing technique na ginawa niya kanina. Masakit, nadudurog ang puso niya. Mabilis siyang napakapit sa table na malapit sa kanya. Dahil sa nararamdamang manhid sa katawan ay hindi niya napansin ang isang matulis na bagay at tumusok iyon sa palad niya. Pero wala siyang nararamdamang sakit. Bakit ako pa? Baby maker? Walang hiya kayo? Mga wala kayong puso? Gusto niyang isigaw ang mga salitang yon pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Nakatulala lang siya habang masaganang umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Malayong hinahaplos ang pisngi niya na tila dinadamayan siya sa kanyang pighati. Bakit ako pa? Nagmahal lang naman ako ah. Masama bang maging maligaya? Ngayon lang ako sumaya. Pinagdadamot niyo pa? Sa kabilang banda, life pushes you to your limit. Gusto mong sumigaw, sirain ang lahat dahil sinasakop ng sakit ang iyong katawan. Pero nais mong pigilan ito. Itigil ang paghihirap na ito. But pain demands to be felt. You need to embrace it para maramdaman. Manhid. Pero sobra na. Nakakabaliw. I still choose to love life. Even life took my parents away and decided to make me an orphan. I still choose to love even if not lovable enough. Walang nangahas na makipag-date sa akin. Kahit man lang pakiligin ako, walang may nagkamali. I still choose to love life when I decided to be alone. To go on alone before. Kaya nga pinilit kong maghanap ng sperm donor. Naghahanap ako ng anak kasi kahit papaano ay may hahawak sa tungkod ko pag may tumanda ako. Tahimik akong humagulhol sa loob ng cubicle
Hindi ko alintana ang nagkalat na tissue paper sa lapag. May bakas ng kulay pula ang puting papel. Parang ako, unti-unti ay sinasakop na ng galit at puot at hinagpis ang puso ko dahil sa isang sugat na kahit lumipas man ang panahon, maghilo man ang sugat, ay mananatili pa rin ang bakas na likha ng isang malalim na sugat. Hinayaan ko na lang ang unti-unting pag-agos ng pulang likido mula sa kamay ko. Sumasabay din sa pag-agos ang masagana kong luha. Napapagod na ang puso ko. Nakakapagod na ang magmahal ng isang tao, nasasaktan ka lang pala sa huli. She's physically and mentally drained, kaya siguro yung iba ay pinipiling saktan na lang ang sarili nila para mahati ang sakit. Kasi ako, nararamdaman kong nahahati na yung sakit sa puso at sa palad kong may malalim na sugat. Pero kahit makailang ulit mo man saktan ng pisikal ang sarili mo, andoon pa din yung sakit mula sa kaibuturan ng iyong puso. Hindi mawawala, hindi humuhupa. Maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan ng comfort room kung saan siya naroroon at tahimik na umiiyak. Naririnig niya ang tunog ng mga sapatos ng nasa labas at ang mahihinang tawanan. Nakita mo ba si Taliana kanina? Ko, akala mo kung sino? Boses ng isang babae. Napatakip siya ng bibig at pinipigilan ng paghinga. Oo, at alam mo ba? Boses ng isa pang babae. Come on, spill the tea sis. Wala namang tao dito eh. Tayong dalawa lang naman. Mamaya pang break time. May halong excitement pa ang boses nito. Ito yung boses kanina nagsabi na akala daw nito kung sino na daw ako. Oo na, eto na. Alam mo ba na binigyan ni Sir Siron si Taliana ng 20 million para lang maging baby maker? Akalain mo yon? Para lang sa 20 million? Bumukha ka na ang babaeng. Akala mo kung sinong madre na. Kalalabas lang sa kumbento dati. Napaawang ang labi ko. No one knows about the money. And surprisingly, they also knew the exact amount. Paanong? Totoo? Halatang gulat na gulat ang boses ng isang babae. Hindi ko alam yan ah. Ang alam ko lang, hinarot ni Taliana si Sir para makuha ang yaman nito. Alam mo na, tipikal na babae nagpanggap na mabait, manang and all. Yun pala, may tinatagong kulo sa loob. Anak ko lang ha, iba na talaga. Hindi ko na kaya ang naririnig. Kotang-kota na ako. Bigla kong pinindot ang flush button ng lavatory. Gusto niyang ipaalam sa mga tsismosa ng taon na may isang tao ang gustong-gusto na silang ilibing ng buhay. At mag-hello kay Satanas down there. Sabi sa'yo eh, may tao. Natatarantang sabi ng isang babae. Halika na. At kasabay nun ay ang marahas na pagbukas ng pinto. Oo, ito na. Sagot din ng isang tsismosa. Sa susunod miss, kung gusto mo din palang makichismis, magsabi ka lang, marami akong baon. Hoy, halika na. Bruha ka talaga. Marig tayo ng mga boss natin eh. Nasa VIP floor pa naman tayo. Mamaya na tayo mag-usap. Oo na, eto na. Nagmamadaling saad ng babae. At unti-unti ay hindi niya na naririnig ang mga yapak ng mga ito. Doon lang ako nakahinga. People know about the money, but they don't know there's a deep reason why this thing happened. Gusto ko lang naman na may makakasama. Gusto ko lang naman na may sasalubong sa akin sa tuwing uuwi ako. Gusto ko lang naman na may magtatanggal ng pagod ko. Gusto ko lang naman ng anak. Isang anak na magsasabi sa akin na kahit anong mangyari, hinding-hindi ako nito iiwan. Isang anak na araw-araw, ipapakita nitong may nagmamahal pala sa akin. Isang anak lang naman. Masama ba yun? Bigla kong hinawakan ng impis na tiyan. Ikaw at ako, laban sa magulong mundo anak. Kaya natin to. Fighter tayong dalawa. Walang iwanan. Kapit lang tayong dalawa. Dahil sa sinabi, ay bigla akong nakaramdam ng pagbilis ng pintig ng aking puso. At pakiramdam niya din na parang may gumalaw sa tiyan ko. Bigla'y nanindig ang kanyang balahibo at sabay hagulhol ng malakas. Ngayon, hindi na ito isang iyak ng isang hinagpis. Luha ito ng isang ina dahil naramdaman niya ang isang klase ng pagmamahal na kahit hindi pa nagkikita. Thank you. Thank you so much anak. Parang may kakaibang lakas ang nabuhay sa kanyang puso. Isang maliit na ilaw na kayang magbigay liwanag sa madilim kong mundo. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa bowl at lumabas ng cubicle. Sumalubong sa kanya ang isang salamin.
May isang refleksyon akong nakikita doon. Isang babae na halatang galing sa matinding pag-iyak. Kung kanina ay punong-puno ito ng buhay, ngayon naman ay puno ng sakit at hinagpis ang magaganda nitong mata. Ang maganda nitong kasuotan na kanina'y kanyang iniingatan, ngayon ay may patak na ng dugo. She might be in pain right now. She will rise. Tomorrow with new hope. She will survive this pain. Iingatan ko ang konting liwanag sa puso ko. Paliliyabin niya ito ulit. Aalagaan niya ang ilaw. Hindi ko na ulit hahayaang may pumaslang sa katiting na pag-asa na meron ako ngayon. Lumapit ako sa sink at hinugasan ng kamay na may sugat. Hindi ko pa rin nilulubayan ang tingin ng salamin. Gusto kong maalala ang mga oras na iyon. Nilinisan ko din ang muka. Gusto kong palabas ko sa banyong ito. Isang matapang na Talyana ang makikita nila sa labas. I won't give them the pleasure of mocking me. Wala akong pakialam sa mga chismis nila patungkol sa akin. Basta alam ko sa puso ko, may batang kumakapit ng mahigpit. Umaalalay para di ako bumagsak. Pagkatapos masatisfy ay lalabas na sana ako ng banyo nang bigla iyong bumukas. Pumasok ang taong gusto kong balatan ng buhay. Si Alpha na magulo ang itsura. Lipstick smudge are evident. Her hair is everywhere. Nawala ang pagka-finest nito ng mga oras na yon. Sambakol din ang pagmumukha nito. Gusto kong matawa. Dapat nga, masaya ito kasi natikman ito si Siron. Kung titingnan, mas maganda at maayos pa ang itsura ko ngayon. Bigla itong humarap sa gawi ko at doon lang nito nakitang may kasama pala ito sa loob ng banyo. Kung kanina pagpasok ni Alpha ay naiinis ang itsura nito, ngayon naman ay bigla itong umiti na makita ako. Hello Talyana, hindi kita agad napansin. Kanina ka pa ba? Malambing nitong saad. Spare me with your goody two-shoes drama, Alpha. My life is so ruined already. Kaya please lang. Diretsahan kong sabi rito. Bakit ko papatatagalin ang lahat? Nakakapagod isipin na may mga babaeng kagaya nito. Gusto ko ng tahimik na buhay. Hindi ganitong may kinikimkim na galit sa puso ko. Ha? What are you talking about? Naguguluhang tanong ni Alpha. Gusto ko itong palakpakan. Ang galing umarte. Lakas maka-famous Best Actress Award. I'm not a baby maker. This baby is mine. Mine alone. Kung gusto mo ng anak, gumawa kayo. Huwag ako at ang anak ko ang idadamay ninyo sa kababuyan ninyo sa buhay. Hindi ko alam na ang mga katulad ninyong mayayaman at magaganda ay may tinatago palang kati sa katawan. Tuyong-tuyo na ba yung perlas mo at kating-kati ka na talaga? At gusto mo pang magpa-change oil? Pwes, ubusin mo lahat ng oil sa katawan ni Siron. Singhal ko sa nakatulalang dalaga. Pansin kong nawala ang ngiti ni Alpha at tumaas ang kilay nito. Magkadikit ang mga labi nito at nakakuyom ang mga kamay. Bigla nitong ipinatong sa sink ang bitbit na handbag. Sa wakas, nakita ko na din ang tunay mong katauhan. Nag-uuyam na wika ko. So you heard? Kalmadong wika ni Alpha. The moment Siron sleep with you, binili niya ng batang yan. Sa amin na yan. Ha? Ang kakapal din ng pagmumukha niyo, no? Anong akala niyo sa akin? Inahing baboy? Na ang papel ay mag-anak ng marami? Ginagago niyo ba ako? Ani ako dito. You see, Talyana, you're lucky cause Siron choose you. You should be grateful, by the way. And you see, I can't conceive. Huminga ito ng malalim. You're lucky at nabuntis ka kaagad. Naranasan mo yan. Kasi ako, hindi ko na mararanasan yan kahit kailan. That's why we need that baby. Napaawang ang kanyang mga labi dahil sa sinabi ni Alpha. No, hindi nila makukuha sa akin ang anak ko. Dodoblihin ko ang bayad. And all you have to do is make the part of the deal. She said with a clenched teeth. Binuksan ni Alpha ang daladalang bag at kinuha nito ang isang checkbook at isang mamahaling ballpen. I noticed something. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kawawang ballpen. If the pen could talk, it will scream for help. Hindi ko maiwasang ikuyom ang masakit kong kamay. The pain is giving her a warning. She needs to calm down. Dahil kung hindi, baka maihambalos ko na kay Alpha ang mamahalin nitong bag. Higit sa lahat, may batang madadamay sa pagiging impulsive ko.
pwede ba akong magtanong sa'yo? What's the essence of being a mother? Mahinahon kong tanong. What? Gulat nitong sabi at para itong hindi makapaniwala. This is absurd. Sigaw ni Alpa. Wala kang maisagot o hindi mo lang talaga alam. Hindi ka ba minahal ng nanay mo? You see, Alpa, being a mother is the most important job in this world. You'll love selflessly. You'll become the most understanding human being in the world. And you'll learn to give without asking for anything else. Kakainin mo na pero hindi mo magawa kasi mas kailangan yun ng anak mo. That's how a mother selflessly love their own child. Kalmado akong tumingin sa kanya, hoping she will get the message. But she didn't. Napailing na lamang ako. Gusto mo lang ng ideya ng pagkakaroon ng isang anak, pero hindi ka handa para dito. Hindi ka handa sa malaking responsibilidad. Dahil kung handa ka na talagang maging isang ina, bakit nakakaya ng konsensya mong agawan ng anak ang isang ina? Dapat naiintindihan mo ang sitwasyon ko, Alpa. Akin to. Dugot laman ko ang batang to. I demanded. Alam ko ang responsibility ng isang ina Talyana. Handang-handa na ako doon. Nasasabi mo lang yan kasi may bata dyan sa sinapupunan mo. Hindi mo alam kung anong pakiramdam ng isang babaeng pinagkaitan ng pagkakataon na maging isang ina. Blanco ang itsura nito. Pero iba ang sinisigaw ng mga mata ni Alpa. She's suffering from pain she kept for a long time. You have everything in this world, Talyana. But please, just this once, give me this chance to be a mother. Saad nito sa kanya. No! Hindi kayang ipamigay ng isang tunay na ina ang dugot laman niya. Isang mapaklang tawa ang ginawa ko. Ang tanging naiambag lamang ni Siron ay ang sperm nito. You're wrong. I didn't have all the greatness this world could offer. Cause you have my man, my own definition of world. Her mind screamed those words, but she decided to keep it. Ayaw kong ipaalam pa kay Alpa na una pa lang, panalo na ito. I get that. Ayaw mong ibigay ang bata. Fine, I'll give you millions. Lumayo ka lang. Ilayo mo ang batang yan kay Siron. Nakataas ang kilay ng wika nito sa kanya. We can hire a certified baby maker. Marami naman dyan sa tabi-tabi. Just stay away from the picture, Talyana. Biglang nanlilisik ang mga mata nito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Alam mo bang nangyayari pag may nakihalo sa isang litratong dapat ay para lang sa dalawa? Nawawala sa mundo. But for me, pinapas lang ko ang mga sabit. Tinatanggal ko sa eksena. Kaya kung ako sa'yo, Talyana, lumayo-layo ka na. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Alpa. Natatakot ako para sa kaligtasan ko at sa batang dinadala ko. Don't tell me na ikaw ay pakana ng lahat? Yung may gumamit ng armas? Ikaw bang may gawa nun? If I say yes, lalayo ka na ba? Don't test my patience, Talyana. I'm good as an angel if I want to. But there's a demon inside of me, sleeping. She'll wake up if I need to. Bigla itong umiti na para bang isa itong kontrabida sa isang pelikula. So, do me a favor, my little Talyana. Disappear. Ayaw kong makita yung pagmumukha mo. Ilang dangkal na lang ang layo ni Alpa sa kanya. Nagulat na lang ako nang bigla akong tinuro nito sa bandang dibdib, sabay tulak sa akin. Masyado ka nang napapansin ni Siron. Nasa iyo ng lahat ng atensyon niya. Sino ka ba? Isang hamak na empleyado ka lang naman. Tulong! Tulungan niyo ako! Piping sigaw ng kanyang isipan. Nanginginig na ako sa takot at halos mabingi na ako sa lakas ng tibok ng aking puso. Tao ka pa ba, Alpa? Bakit mo to ginagawa? Kung talagang mahal mo si Siron, hala, sa'yo na. Huwag mo naman kaming idamay ng anak ko sa pagiging baliw mo. Asik niya kay Alpa. Nakaturo pa ang kamay nito sa kanya at kanina pa ako humahakbang palayo sa babae. Hanggang sa tumama ang likod ko sa concrete wall ng banyo. Ha? Sinong baliw? Sino? Ako? Galit itong sumugod sa kanya at dahil na corner na siya ay hindi agad ako nakakilos. Biglang hinawakan ni Alpa ang mukha niya at madiin iyong pinisil. Kinuha ko ng lahat ng paraang alam ko para paghiwalayin kayong dalawa. Pero dinaig mo pang mga itiband. Walastik ka din kung makadikit kay Siron eh. Di ka malang natinag sa mga pictures na pinapadala ko? Di ka malang natinag sa pagbabanta ko?
Bakit, Aliana? Kasi may siren na nakabantay sa'yo? Baliw ka. Ang tagal kong inantay ang pagkakataong to. Binabantayan ko si Siron. Yes, nagkalayuman kami. Pero hindi ako umaalis sa tabi niya. Nakabantay ako lagi at hinaharangan ko ang mga babaeng gusto siyang makarelasyon. Pero ikaw, hindi ko lubos akalain na makakalapit ka na matindi kay Siron. Kaya pinili ko ng umiksena. Masyado kang makati para sa isang sekretarya. At talaga namang, nagpabuntis ka pa talaga? Nanggigigil na ako sa nito sa akin. Nasasaktan na ako sa pagkakahawak ni Alpa sa akin. Hindi ko na maitago ang sakit at tuluyan na akong napaluha. Tama nga ang hinala niya na ito ang may pakana ng lahat. Hindi pagmamahal ang tawag sa ginagawa ni Alpa. Please, let me go, Alpa. Please, maawa ka sa anak ko. Pakiusap niya dito. No choice na ako at tinanggal ko na ang pagkakahawak sa tiyan at pinilit na kumawala sa pagkakahawak ni Alpa. Tama na, please. Oo na, lalayo na ako. Bitawan mo na ako. Hindi ko alam na isang Amazona pala itong si Alpha. Ni hindi ko malang natibag ang pagkakahawak nito sa mukha ko. O dahil sa natamong sugat sa kanang kamay, ay medyo nauubos na ang lakas ko. Maya-maya ay ngumisi si Alpha. Isang klase ng ngisi na alam mong may hindi gagawing maganda. Gusto mong bitawan kita? Bigla itong bumuelo at malakas akong itinulak pa kanan. Hindi ko napaghandaan yon at ang malabing na semento ang sumalo sa akin. Biglang sumakit ang buo kong katawan at namanhid ang kanyang balakang. Yun kasi ang unang tumama sa sahig. Parang pinilipit iyon sa sobrang sakit at para siyang mawawala ng lakas. Walang hiya ka? Impit niyang sigaw kay Alpa. Pero isang malademonyong tawa ang isinukli nito sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Malakas akong sumigaw. Nanalangin na sana ay may makarinig sa kanya. Pilit akong gumagapang palayo rito. Pinilit ko ring tumayo, pero namanhid ang kalahati ng aking katawan. Anak, kapit ka lang kay mami ha? Mahina niyang usal. Pero pakiramdam ko, hindi na nakikinig ang anak ko sa akin. Para akong binuhusan ng isang malabig na tubig at isang malaking bangungot ang gumimbal sa akin. No! No, anak! Anak ko! Isang impit na sigaw ang kanyang nagawa. Dugo. Punong-puno ng dugo ang suot niyang bestida. Namanhid siya at hindi makagalaw. Wala nang tumatakbo sa utak ko, kundi ang anak kong hindi ko pa nasisilayan. Kumapit ka, anak! Kumapit ka, anak! Please! She pleaded, hoping and wishing that her baby will hear. Tulong! Tulungan niyo ako! Ang baby ko! Taliana! Oh my God! I'm sorry! Isang umiiyak na Alpa ang lumapit sa kanya. Lumayo ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Wala kang puso? Asik niya dito, saka humagulhol. Sabi ko naman sa'yo eh. Lalayuan ko na si Siron. Huwag mo lang idamay ang anak ko. Nakiusap ako, Alpa. Nakiusap ako. Pero bingi ka. Isa kang baliw. Iwinaksi ko ang kamay nitong pilit akong tinutulungan at sumigaw ng pagkalakas-lakas. Tulong! Then a loud bang. Parang nasira ang pintuan ng banyo dahil sa lakas ng impact. Isang humahangos na siren ang kanyang nakita. Gulat ang rumihistro sa mukha nito at parang hindi ito makapaniwala sa nasaksihan. Taliana? Narinig niyang tawag nito sa kanya at agad siya nitong nalapitan at binuhat. Siren, please, iligtas mong anak ko. Nakikiusap ako. Parang nakakita ako ng liwanag. Ang baby ko. Umiiyak na sambit ko. I'm sorry, Siren. Boses ni Alpa. Wala na akong pakialam doon. Tinatalo na ng antok ang buo kong pagkatao. Puro kadiliman na lang ang kanyang nakikita. Hindi na kaya ng kanyang katawan. May naririnig akong boses pero nabingi na ang tenga ko. Hanggang sa hindi ko na nakayanan pa at tuluyan na akong nagpasakop sa kadiliman.